Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 7 police persons of interest sa pagbaril kay Kerwin Espinosa. Direktor naman ng Ormoc City Police sinibak na sa pwesto. Lahat sila kakasuhan ni Kerwin. Pagpaslang sa kinidnap na negosyanteng Chinoy at kanyang driver, hindi raw kidnap for ransom ang motibo. Huling sinakyan ng mga biktima nasa pool sa CCTV. Sa bagong survey para sa pagkasenador sa Bilang Pilipino 2025, may mga bagong nakapasok sa Magic 12. Panukalang batas na gawing Pilipino ang negosyanteng si Lee Duan Wang, tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos. Huling weekend bago ang Semana Santa, sitwasyon sa PTEX, alamin natin live. Sa Frontline Showbiz, Japanese boy band na NCT Wish at si BTS J-Hope nasa bansa na para sa kani-kanilang concert. Sinibak na ng PNP ang direktor ng Ormoc City Police kasunod ng pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa, habang 7 pang pulis ang tuturing na persons of interest sa krimen. Nasa frontline ng balita yan si News 5 stringer April Ayaso. Nakaratay sa ospital ng madatnan ng News 5 si Kerwin Espinosa sa Ormoc City, Leyte. Yan ay matapos siyang barilin kahapon sa gitna ng pangangampanya sa pagkaalkalde. Bagamat may tama sa kanyang balikat, maayos na ang lagay ni Espinosa. Kwento niya, bago pa man ang pamamaril, napansin na niyang dumadalas ang pag-aligid sa kanya ng isang SUV. Something dark color na umaaligid-aligid kung saan ako. Palagi ko siyang mapapansin pag nasa highway ako. Ayon kay Espinosa, isang putok lang ang kanyang narinig na posibleng sniper ang tumira. Pagputok, umano talaga ako. Tumayo agad ako. Hinanap ko ang aking kapatid, si Vice Mayor. Kasi magkalapit kami. Nakita ko siya na natumba. Akala ko natamaan din siya. Yun pala, sharp nail lang. Bukod sa kanya, sugatan din ang kanyang kapatid at ang anak ng kanyang kapartido. Tingin ni Espinosa sa kanyang pagkakabaril, May malaking involvement na isang politiko. nang ma-discharge ngayong araw, nag-press con agad si Espinosa. Dito niya isiniwalat na pulis ang umano'y sangkot sa pagbaril sa kanya. Panawagan naman niya, Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. kinumpirma naman ng PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na 7 pulis ang person of interest sa nangyari. Kasalukuyan silang nasa kustudiya na ng Leyte Police Provincial Office. Sinasabing naabutan ang mga pulis sa compound kung saan pumasok ang SUV mula sa pinangyarihan ng pangmamaril. Tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. Ang nakapagtataka raw ay kung bakit nasa Albuera ang mga pulis na ito samantalang nakadistino sila sa Ormoc City. Desidido sa Espinosa na kasuhan ang 7 pulis na person of interest sa pamamaril sa kanya. Dawit din sa isasampang reklamo ang direktor ng Ormoc City Police na si Police Colonel Ray Dante Arisa. Kahit na nangyari sa akin na binaril, idadaan namin to sa due process sa pagsampa ng kaso. Ngayong gabi lang, kinumpirma ng PNP na sinibak na rin sa pwesto si Arisa at nagtalaga ng OIC para humalili sa kanyang pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, April Don Ayaso, News 5.
Sa pulsa CCTV, ang pag-abandona sa luxury vehicle na huling sinakyan ng pinatay na negosyanteng si Anson Ke at ng kanyang driver. May impormasyon na rin ng PNP at ng DOJ sa motibo sa krimen at sa mga nasa likod nito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Kuha ang video na ito noong March 29 ng gabi sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kitang dumating ang isang luxury van na galing EDSA. Pumarada ito sa gilid bago bahagyang umabante. Ilang saglit pa maaaninag nang bumaba ang dalawang lalaki mula sa van. Ang inabandonang van na yan ang huling sinakyan ng negosyanteng Chinoy na si Anson Ke at kanyang driver bago sila dinukot. Tumagal pa ng ilang araw ang van sa lugar bago ito imbestigahan noong Martes. Miyerkules naman nang matagpuan ang bangkay ng negosyante at kanyang driver sa Rodriguez, Rizal. Sa isang joint press conference, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil at Justice Secretary Boying Rimulya na meron na silang impormasyon kung ano ang motibo at sino ang mga sangkot sa pagdukot. May malaki kasing twist eh. So hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita. We have theories and we have suspects. Yung theory, syempre, why the crime was committed and by who. Yung dalawang tanong na yan, we are working on it already. Tumanggi na sina Marbil at Rimulya na idetalya ang impormasyon dahil sensitibo raw ito at posible makaapekto sa paghuli nila sa mastermind. Bine-verify naman ng mga otoridad ang lumabas na ulat na may kinalaman umano sa Pogo at paghihiganti ang pagpatay kay Ke. We're having a lot of validation done para we can make sure that all of this information is correct. Kasi syempre not all of it will be so accurate as to depict a true picture. Dapat talaga ma-validate natin lahat. Iginiit naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na tinututulan ng kanilang grupo ang mga negosyo na may kinalaman sa Pogo. We're very strict. We don't want Pogo to be related to us. So we're also very particular with following the law. Kailangan yung mga member namin law-abiding citizen. That is the bottom line. If everybody follows the law and obey the law, wala tayong problema. Tiniyak naman ni Marbil na walang sangkot na pulis sa pagdukod kay Ke, pero hindi sinagot ni Marbil kung may dayuhang sangkot sa pagpatay sa negosyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tatlong bagong pangalan ang pasok sa top 12 ng Pulse Asia Senatorial Survey para sa Bilang Pilipino 2025. Kasabay niyan, puspusan pa rin ang pangangampanya ng mga kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Higit isang buwan na lang bago ang Bilang Pilipino 2025. Sa mga kumakandidatong senador, 16 ang may statistical chance of winning o yung may pag-asang pumasok sa Magic 12 ayon sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia. Sulong nakuha ni re-electionist Senator Bongo ang unang pwesto sa 61.9%. Tabla naman sa ikalawa hanggang sa ikatlong survey sina Erwin Tulfo at Bato de la Rosa. Pumang-apat naman si Tito Soto. Sumusunod sa kanila sina Pia Cayetano, Bong Revilla, Ping Lacson, Willer Villami, Ben Tulfo at Abby Binay. Hindi rin nalalayo ang pwesto ni Lito Lapid at Manny Pacquiao. Si Philip Salvador, unang beses nakapasok sa top 12 survey. Sinundan siya ni Camille Villar. Unang beses ding umangat ang pangalan sa survey ni Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Ginawa ang survey simula March 23 hanggang March 29 kung kailan kasagsagan ng isyo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang numero 1 sa survey na si Go nagpasalamat sa tiwala ng publiko. Ngayon tuloy-tuloy ang panunuyo niya sa Oriental Mindoro. Si Bam Aquino naman aminadong natutuwa na nakapasok sa survey pero ayaw magpapakampante. Siyempre po, tuwan-tuwa kami. Alam niyo po, nakikita po namin on the ground, no, ang dami hong gumagalaw, ang daming volunteers, especially yung mga kabataan. At ang sabi ko po sa kanila, habang gumagalaw sila, mas tataas pa yan. Nasa Cebu naman sina Tito Soto, Ping Lacson at Manny Pacquiao. Sumama sila sa lokal na kampanya ng One Cebu. Ayon kay Lacson, pang-13 siya sa probinsya noong nagdaang eleksyon. Kaya humihingi siya ngayon ng kaunti pang tulong. Si Soto, mataas din sa survey. Tututukan, pagsasabatas ng 14th month pay at paglaban sa fake news. Si Pacquiao, pinangakuan ng mga Cebuano ng libreng pabahay. Bukas ang proclamation rally ng One Cebu kasama ang iba pang senatorial candidates ng administrasyon. Si Rodante Marcoleta na first time ding nakapasok sa top 12, binisita mga tindera sa palengke sa Ormoc, Leyte. Si Bong Revilla nagmotorcade sa Zambales.
Dumalo naman sa barangay Kako sa Sembo at Estremo sa Taguig si dating Makati Mayor Abby Binay. Si Willie Revillamin naman nanuyo ng mga botante sa Malabon. Nagpasalamat din siya sa tiwalang ibinigay ng publiko kaya siya napapabilang sa survey. Si Kiko Pangilinan, palengke ang inikot sa ilang lugar sa Cebu para mas maiparating ang plataporma niya sa agrikultura. Si Ariel Kirubin, ibinahagi ang karanasan sa pagiging sundalo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mga tsuper at pasahero naman sa Bohol ang kinausap ni Bonifacio Busita. Bumisita naman sa munisipyo ng Iloilo si Luke Espirito. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Muling gumanti ang China sa Amerika sa kanilang tariff war. Ipinatas na ng Beijing sa 125% ang taripa nila sa US imports, gaya ng ginawa ni US President Donald Trump. Ito ang naging tugon ng Chinese government matapos ipatupad ng Amerika ang kanilang 90-day pause sa kanilang reciprocal tariff sa iba't ibang bansa maliban sa China. Kumpiyansa rin ng China na hindi raw makakaapekto sa kanila sakaling taasan ulit ng Amerika ang taripa ng Chinese goods. Tinawag din ng China na joke ang ginagawa ng Amerika. Samantala, nagbabala naman si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa epekto ng tariff hike ng Amerika sa pagbili natin ng military assets mula sa US. Baka raw hindi mabili ng Pilipinas ang binabalak nitong F-16 fighter aircrafts. Posible raw kasing makaapekto sa ating ekonomiya ang dagdag taripa ng Amerika. Una nang sinabi ng ating pamahalaan na makikipagnegosasyon ng ating bansa sa US government para magkaroon ng free trade ang dalawang bansa. Isang linggo na pong malaking usapin ang issue ng taripa at sa mga nag-iisip na wala namang epekto yan sa ordinaryong tao, dikit po sa sikmura ang usapin ng taripa. Ang tariff o taripa sa simpleng paliwanag ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa para sa mga inaangkat po nitong produkto mula sa ibang bansa. Halimbawa, kunwari, merong bagong modelo ng iPhone. Ang iPhone po ay gawa ng Apple. So, galing po ito sa US. Pero maraming piyesa po nito gawa naman sa China. Sa pagtawid po ng mga border, ang importer nito ay nagbabayad po ng taripa o buwis na pinapataw ng bawat bansang dinadaanan nito. Kaya po pag binili mo ang cellphone na yan sa shopping mall, dumagdag na po diyan ang mga taripang pinataw ng gobyerno doon po sa final price na inyong nilabas. Parang ang simple lamang ang taripa ay isa pong revenue generating measure among other things. Pag mas malaki ang taripa, syempre mas malaki ang kikitain ng isang bansa sa mga imports. Pero isa rin po itong paraan para protektahan ang mga lokal na industriya. Paano? Halimbawa, kung gusto mong protektahan ng local garment industry sa Pilipinas, edi taasan mo ang taripa para sa mga imported na damit. At dahil tataas ang presyo ng imported na damit, malamang bababa naman ang demand para dito at maglilipatan yung mga consumer na Pilipino sa mga damit na gawa sa Pilipinas. Pero ang taripa kasi ay ginagawa ring isang klase ng sandata o armas ng mga bansa. Minsan, ang pagtaas ng taripa ay tinuturing na hostile act ng ibang bansa dahil pinapahirapan mo po sila na mag-export o magpasok ng kanilang mga produkto sa iyong bansa. Ang resulta po ay gera ng mga taripa or trade war, gaya po na nangyayari ngayon sa pagitan ng China at ng Amerika. Nung nakaraang mga araw, biglaang tinaas ng US ang kanyang mga taripa sa ibang bansa para daw tulungan ang local US economy at mga US manufacturers. 17% po sa Pilipinas na makakaapekto sa ating mga export ng electronics at agriculture products papunta po sa US. 46% sa Vietnam, tatama sa mga exports ng Vietnam ng garments, electronics at mga machinery sa US. At 34% sa China, ang isa sa pinakamalaking trading partners ng US. Pero habang nakasuspende ngayon ang tariff hike sa ibang bansa, ang tariff war naman po sa pagitan ng US at ng China ay lumalala at lumalalim. Bumawi po yung China ng katumbas na 34% tariff sa US exports. At bilang ganti, inakyat ni Donald Trump ang taripa laban sa Chinese exports. So sa huling pahayag, nasa 125% na po ang taripang pinapataw ng US sa mga Chinese products. Nagmula po yan sa 20%. Ang pangamba ng lahat ay isa pong global slowdown o recession dahil nagkakaipitan na po sa global trade of goods. Pero ito pa,
Kung titingnan mo ang kasaysayan, ang World War II ay pinangunahan ng isang malaking trade war. Noong 1930, naging protectionist ang US at nagpataw ng 20% na taripa sa mga imported na produkto. At siyempre, bumawi yung ibang mga bansa. Medyo kakayanin pa ang trade war ng mga bansa na mayroong mga resources at raw materials gaya po ng US, UK at ng Russia. Kalaunan po, nagsama-sama ang mga bansang ito at tatawaging Allied Powers dun sa susunod na giyera. Pero ang talagang hirap sa trade war ay mga bansang kulang sa natural resources gaya po ng Japan, Germany at ang Italy. Wrong flag, yung mas lumang bandera ng Germany. Na kalaunan naman ay tatawaging Axis Powers. Samantala, dahil lugmok sa kahirapan ng Germany, lumakas ang right-wing Nazi Party ni Adolf Hitler hanggang sa makuha nito ang kapangyarihan noon pong taong 1933. Ang Axis Powers nag-expand ng teritoryo para po kumalap ng mga resources dahil sa trade war na yan. At pagdating ng 1939, sumiklab na ang World War II. Hindi naman po ang trade war ang primerong dahilan ng gyerang ito, pero nakatulong ito sa pagtulak sa mga bansa sa direksyon ng digmaan. Taong 1943, sa librong sinulat ni Otto Mallory, ito po ang kanyang conclusion. Ang sabi po niya, when goods do not cross borders, armies will. Dahil ang mga bansa ay hindi magpapalitan ng bala kung masagana ang kanilang palitan ng mga produkto. Samantala, hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang gawing Pilipino ang Chinese businessman na si Lee Duan Wang. Nakakaalarma raw kasi ang mga babala ng iba't ibang ahensya ukol sa pagkatao at impluensya ng Chinese national. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bigong maging ganap na Pilipino ang kontrobersyal na Chinese businessman na si Lee Duan Wang. Vinito kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang House Bill 8839 na naglalayong mabigyan ng Filipino citizenship si Wang. Ayon sa palasyo, hindi kaya ni PBBM na magbulag-bulagan sa anilay mga nakakaalarmang babala ng ilang ahensya ng gobyerno tungkol sa pagkatao at impluensya ni Wang. Naisipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be grantee. Matatandaan nitong Enero lang nang aprubahan ng Senado ang naturang panukala para maging Pilipino si Wang. Tanging si Senadora Risa Ontiveros lang ang tumutol dito. Dahil yan sa umano'y pagkakasangkot ni Wang sa iligal na pogo sa Pilipinas. Katunayan nitong Enero, isiniwalat ni Ontiveros sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapakita na naging incorporator si Wang ng New Oriental Club 88 Corporation. Ito ang itinuturing na biggest pogo service provider sa bansa na nagsara noong 2019. Kinumpirma rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga dokumentong nakuha ni Ontiveros. Pero iginiit din noon ng author ng panukala na si Senador Francis Tolentino na dumaan naman sa malalim na pagsusuri si Wang. Yun nga lang, hindi pa rin kumbinsido rito si PBBM. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Ikinatuwa naman ni Ontiveros ang naging desisyon ni Pangulong Marcos. Pagpapakita raw ito ng commitment ng ating pamahalaan sa pagprotekta sa pagiging sagrado ng Filipino citizenship. Naniniwala raw ang senadora na pagpapakita ito ng matatag na paninindigan sa ating national interest. Pero dapat pa rin daw ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga abusadong sangkot sa pogo na nananamantala sa ating batas at nilalagay sa panganib ang ating seguridad. Wala pa namang pahayag dito si Wang. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pero mga nauna nang umuwi sa probinsya para sa paggunita ng Semana Santa. Punuan na ang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At live mula sa PTEX, nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano pa karami mga pasahero sa oras na ito? Bok, as of 10 p.m. nga, nasa 160,000 na yung bilang ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ramdam na ang pagdami ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX.
Ayon sa pamunuan, karamihan sa mga biyahero ay mga gustong maunang umuwi sa probinsya bago ang Semana Santa sa susunod na linggo. Si Angela Rafael, inagahan ng pag-uwi Takatanduanes para iwas daw siksikan. Siksikan kasi ma'am pag sumabay po ako next week. Kaya sabi ko magpaalam na lang po ako sa work na uuwi ng maaga. Fully book ang karamihan sa mga biyaheng Bicol hanggang Huwebes Santo. Fully book na po tayo ngayong araw. So the rest of the day po, puno na rin po. Pero nagkakaroon po kami ng extra bus within the day. Mas maganda pumunta pa rin dito para magkaroon ng chance. Si Rona, magka-cutting trip na lang para makauwi sa Daet, Camarines Norte. Nagtanong kami dito kung meron pang biyaheng Daet, then wala na daw. Meron pong available, biyaheng Tabugon na po, stop na ng Tabugon. Tapos dilipat na lang po kami from Tabugon to Padaet po na biyahe. Pero hindi pa po sure kung may masasakyan po. Medyo hassle po ba yun, ma'am? Hassle po, kasi ang dami rin po naming dala. Si Prima naman, maagang nakabili ng tiket pa Mindanao, pero hindi pinayagang makasakay dahil 7 cart ng bagahe ang dala. Tinanong ko sila kung anong limit. Wala naman sinabi kasi sabi, titimbangin lang daw. Dahil na-delay ang biyahe, hindi na raw siya aabot sa espesyal na araw at okasyon sa kanilang pamilya. Kasi pagod tapos tinawagan ako ng mga apo na uwi kasi ako kasi dito anniversary ng nanay ko. Tapos yung apo ko graduation. Hindi ako makahabol kasi ganito. Paliwanag ng pamunuan, pinagbibigyan naman nila ang mga may bitbit na bagahe, pero hindi pwede kung sobrang dami ang dala. Kasi limited din naman yung space ng mga bus natin. Of course, hindi lang naman ikaw yung pasahero. 'Di ba? Siyempre, yung ibang kapwa pasahero, may mga bagahe rin. So, Bok sa pagtatayangan ng PTEX, lagpas nga yan sa karaniwang foot traffic na 150,000 yung bilang ng mga pasahero. Pero ang inaasahang peak nga ay sa Miyerkules Santo dahil marami pa rin nga ang magtatrabaho muna bago ang magbakasyon. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Sa Frontline Showbiz, nasa Pilipinas na si BTS member J-Hope para sa kanyang concert. Mainit na sinalubong kanina ng mga ARMY si Hobie sa Ninoy Aquino International Airport. Game din siyang kumaway sa ibang fans. Bukas at sa linggo na ang kanyang Hope on the Stage concert sa Mall of Asia Arena. Speaking of concert, babalik naman dito sa Pilipinas ang isa sa mga main vocalists ng EXO na si D.O. para yan sa kanyang Do It Asia Tour. Kung kailan at saan yan ang dapat abangan ng mga Pinoy EXO-well. Susunod, Senate President Cheese Escudero, sinabihan si Senadora Amy Marcos na huwag gamitin ng Senado sa pansariling interes. Honileta Bansenya, sinabi namang paek-ek lang ni Senador Amy ang pagdinig sa Senado. Isa na namang kandidato na sampulan ng COMELEC dahil sa bastos na hirit sa kampanya. At Katy Perry, lilipad pa outer space kasama ang all-female crew. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkasapakan at nagkahampasan pa ng upuan. Ganyang katindi ang pisikalan sa gitna ng online sugal sa Quiapo, Manila. Base sa investigasyon, nagkapikunan ng dalawa dahil natalo sa sugal ang isa sa kanila. Sa uli, nagkaayos rin sila ng kausapin ng barangay. Sinagot ni Senate President Cheese Escudero si Senator Amy Marcos na pumalag sa di pagpirma ng Senate President sa contempt order para kay Special Envoy Marcos Lacanidao. Buwelta naman ni Escudero, huwag daw gamitin ni Marcos ang Senado para sa pansariling interes sa politika. Narito ang aking report. When you signed
dito sa ICC. Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama si Lacanilao sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11. Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw ni Lacanilao na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Ako sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot ni Lacanilao kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilao. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na bawiin ng komite ang pagpapakontempt kay Lacanilao. Pero pagtapos ng pagdinig, agad ineskorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilao para maditin. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos si Senate President Jesus Escudero na pakawalan si Lacanilao. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ang contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Lacanilao. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order ni Lacanilao. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention ni Lacanilao, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilao para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. Kaugnay ng balitang yan, may gusto raw ipasilip ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa Senado sa gitna ng Senate inquiry sa pagresto kay Duterte. May pahagi naman si Hanelet Abansenia sa gobyerno sa gitna naman ng nangyayaring krimen sa bansa gaya po ng kidnapping. May nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanelet Abansenia at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanelet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanelet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o... Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Hindi ba niya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasilip sa Senado ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanelet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanelet Abansenia.
Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tone-tonelad ang pananim ang nasira ng abo mula sa pumutok na Bulkang Kanlaon. Tadtad ng ashfall ang tubuhan sa La Carlota City, Negros Occidental. Ang ilang magsasaka tiyak na problema dahil sa pagkalugi. Nangangamba rin ng Sugar Regulatory Administration o SRA na tuluyang masira ang mga tubo kung hindi sasang-ayon ang panahon. Apektado pati ang mga aanihin sa susunod na harvest season sa Oktubre. Yung ash is very acidic and it stays on the leaves. Kung hindi po siya matatanggal right away, masusunog yung leaves. That is our sugarcane already for next crop. We hope and pray po na madagdagan yung rain. Tipid-tipid muna sa kuryente dahil magpapatupad ng dagdag singil ang Meralco. Base sa kanilang abiso, tataas ang 72 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente. Katumbas po yan ng 145 pesos na dagdag sa bilang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. Paliwanag ng Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag singil ang pagtaas ng generation charge. Tumaas din ang mga transmission charges. Kung may tataas, meron namang bababa. Nakaambang ipatupad ang big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 3 pesos and 75 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos 40 centavos naman sa diesel at hanggang 3 pesos and 50 sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang trade war ng Amerika at ng China. Out of this world na trip baka mo? Heto literal. Lilipad patungong outer space ang American singer na si Katy Perry. Kasama siya sa isang all-female crew na babiyahe sa Kalawakan. Childhood dream daw ni Katy na makarating sa Kalawakan. Gusto niya ring maging inspirasyon ito sa iba to reach for the stars. Bilang paghahanda, sumailalim si Katy sa training at simulations. Kasado na sa April 14 ang kanyang space flight. Samantala, wala na nga makapipigil sa pagalayag ng tambalang Sue Ramirez at Dominic Roque. Nilabas ng isang Instagram fan account ang larawan ni Sue kasama ang mga magulang ni Dom. Nakabonding din ang aktres sa mga pamangkin ni Dominic. Nito lang, ABS-CBN Ball last April 4 nang unang mag-public appearance ang dalawa as a couple. Susunod, kandidatong nagbiro at ipinagmalaking nakipaghalikan daw siya sa isang lola, pinagpapaliwanag ng Comelec. At ang kakaibang experience sa China kung saan pwede kang maging K-pop idol. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa na namang kandidatong nasampulan ng Comelec dahil sa mga hirit sa campaign rally. Magpaparapol daw siya ng asawa sa mga solo parent at nagmalaking nilaplap daw siya ng isang lola. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. May bago na namang kandidatong nagbiro tungkol sa solo parents sa pangangampanya. Noong March 29, sinabi ni Silang Cavite Mayoral candidate attorney Alston Kevin Anarna na ipaparaffle niya ang mga solo parents para magkaroon sila ng asawa. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae, iraraffle na lang natin yan, ha? Pasasyaan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan nyo, diretso kasal kay Mayor Kevin. May isa pang biro si Anarna tungkol naman sa isang lola. Hindi ko na mabilang kung ilan ang kumurat sa puwet ko. Meron pa kanina si Lola, alam nyo, first time ko, nangyari po sa kampanya, si Lola ninaplap pa ako.
Hindi yan nagustuhan ng COMELEC kaya pinagpapaliwanag siya dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaign guidelines. Para po naman wala tayong lola lahat. At saka yung mga kababayan, kung wala tayong nanay, mga kapatid, ate o kaya naman mga tita, hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan maging ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto ng mga kababayan natin. So, may 3 araw si Anarna para magpaliwanag kung bakit di siya dapat sampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Siya na ang ika-6 na kandidatong inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga naging pahayag habang nangangampanya. bakit naman kasi hindi nagtuturo ng leksyon ito doon sa iba? Nag-show cause na nga tayo sa iba pa eh. Parang wala naman tayo natututunan. Bukod sa kanila, may isa pang pinagpapaliwanag ang COMELEC dahil sa umano'y vote buying. Nagkaroon kasi ng libreng movie screening si re-electionist Palawan 3rd District Representative Abraham Mitra sa isang mall sa Puerto Princesa. Yung pong papamabigay ng free tickets o kaya free movie, may bayad po yun dapat, di po ba? And therefore, kahit dahil may bayad, dahil free yan, that is tantamount to vote buying. Sa bandang huli naman, hindi pa naman po formal na kaso yan. Sa bandang huli, pinagpapaliwanag ka lang. Kabilang ito sa 63 report ng umano'y vote buying and abuse of state resources na iniimbestigahan ngayon ng COMELEC. Kung mapatunayang sangkot nga sila sa vote buying, posible silang patawan ng election offense o ma-disqualify. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagpaalala ang COMELEC na wala dapat present na kandidato sa pamahagi ng ayuda sa ilalim ng AKAP o ang ayuda para sa Kaposang Kita program ng DSWD. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang pamahagi ng ayuda ay hindi dapat nagagamit sa pamumulitika. Tanging mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DSWD, DOLE at NEDA ang mangunguna sa distribution ng ayuda. Maaari rin daw kunan ng video at larawan ng ayuda distribution para tiyaking walang politikong kasali. Paalala pa ng COMELEC hanggang May 2 lang papayagan ng paimigay ng ayuda. 10 araw yan bago ang botohan. Kinakailangan siguraduhin ng COMELEC na tama ang pamimigay, tama yung bibigyan, hindi inaabuso, hindi kinukonsider na mga politikong parang pocket money nila. Abangan, NCT Wish nasa bansa na para sa kanilang fan meet. At silipin ng Experience Center sa China kung saan pwedeng maging K-pop idol for a day. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinagsa ng kanilang fans ng Japanese boy band na NCT Wish sa kanilang MediaCon sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Dream come true para sa Pinoy Wish Sense. Narito na kasi sa bansa ang subunit Japanese group na NCT Wish. Nakipagkulitan agad sila sa fans sa kanilang MediaCon sa Gateway Mall sa Quezon City. Pero hindi kompleto ang fan meet kung walang pasample ng Tagalog words. Kumain ka na ba? Kamusta ka na miss kita? Ikaw ang gusto ko. Game din sila sa short tongue twister. Sumasayaw sa sayawan. Magaan, kalakasan at kasiyahan. At para mas memorable, nakipag-groovy rin ang grupo with their fans na Wish Sense. Open to all ang fan meet venue, kaya naman napuno ito ng fans. Bukas naman ang kanilang concert na NCT Wish Asia Tour Log In. Gaganapin yan sa New Frontier Theater sa QC. February 28 last year, nag-debut ang NCT Wish. Subunit sila ng K-pop group na NCT. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At sa ating pabaong Pampa-Good Night, ngayong laganap ang K-pop fever. Alam niyo bang pwede niyang ma-experience ang ganyan, ang maging isang K-pop idol? Tama yan, Bo. Sa China, pwede kang umoutfit at umaura nala K-pop kahit hindi ka nag-training. Panoorin sa report na ito. Dive in, adult swim. Success kung success ang Korean Hallyu Wave sa buong mundo. Kaya mapa-fashion at aesthetic, malaking influence sa fans. Pero, how to be an idol nga ba? Sa Shanghai, China, no need na mag-training para ma-experience ang A Day in a Life as a K-pop Idol. Ito ang Chengo, ang kauna-unahang K-pop-inspired idol experience center. Immersive ang kanilang style na nag-a-offer ng full package. Kasi ang experience ay from make-up to get up. 200 outfit ang pwedeng pagpilian. Idol na idol talaga ang peg mo rito. Meron ding backstage concert setup at music shows. Sa halagang $45.18 o halos 3,000 pesos. Achieve na achieve ang K-pop dream. Pero 40 aspirants lang ang kayang i-accommodate ng center kada araw. O diba? Dreams do come true in real life. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Yan, yung mga gustong maging Korean na artista, di ba? May balita ko, may may audition ngayon para sa baka gustong mag-apply. Baka gustong mag-apply. Ano? Korean movie. Ano? Ang dami nilang kailangan eh. Part 3 ng Train to Busan. Naunahan mo ko dyan, Sige na nga. Happy Friday Yes. sa'yo. Yan po ang 45 minutos pag-immerse sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Hanggang sa lunes mga kapatid, magandang gabi.